Eto nga pala ang ganap kahapon dito sa aming tahanan. Maaga pa nga lang ay abala na ako sa mga gawaing bahay. Ito nga si Rowena bago pumasok sa school ay tinalian ko muna ng kanyang buhok. Pagkaalis nga ng mga bata ay naghugas naman ako nitong aming mga pinagkainan. Kagabi pa nga yan, hindi ko nga pala yan nahugasan kagabi at ako'y tinamad na. Kaya naman ngayong umaga ay punong-puno talaga ang aming lababo ng hugasin. Di sinong nahirapan ako din. Ganun nga talaga ako mga mare pag sinumpong ako ng katamaran. Aminin nyo hindi sa araw-araw ay masipag tayo. Lalo na nga pag nakita ko marami akong gagawin tapos naisip ko pa na wala pala akong pera. Kinahaponan nga ay pumunta naman kami dito sa aking taniman. Ito nga si mama ay naglalakad-lakad at ako naman ay magagamas ng konti. Konti lang talaga mga mare ang aking magagamasan kasi pasado 4:30 na nga yan ng hapon. Napakataas na nga ng mga damo dito mga mare sa aming likuran kasi pag madalas umulan ay madali din mo tumubo ang mga damo. Balak ko nga dito mga mare ay tataniman ko ng sitaw at nasisinagan pa dito ng araw. Doon kasi sa kabila ay puro saging na kaya mahirap na magtanim ng mga gulay. Hindi naman kasi nalaki mga mare pag hindi nasisinagan ng araw, parang nababansot lang sila. Ito ang aking gamit na gulok mga mare ay sumuko na din sa araw-araw ko ba naman ginagamit. Bukod nga sa napakapurol na nito mga mare, itong hawakan naman niya ay bumiak na din. Ang stepfather nga ng aking asawa ang naghahasa nito at nagagawa ng puluhan pero sa ngayon ay hindi niya na ito magagawa kasi pumanaw na nga siya. Nang matapos nga ako mga maring magtabas, nawag ko naman itong mga bata para samahan ako sa tindahan ng mga gulay. Bibili lang pala ako ng 2 pirasong kamatis mga mare, yun lang kasi ang kaya ng budget ko sa ngayon. Buti na nga lang may nagtayo ng tindahan ng gulayan malapit dito sa aming bahay. Eto nga 2 pirasong kamatis mga mare, halagang 10 piso na yan. Dinagdagan ko nga ng 1 pirasong sibuyas na halagang 9 peso. Pagka uwi ko nga mga mare sa bahay, kumuha ako nitong talbos ng saging para ipambalot dito sa isdang maliliit. Pagkatapos ko nga hugasan itong saging mga mare ay pumunit lang ako ng sakto na pambalot dito sa maliliit na isda. Hindi nga pala yan galunggong, hindi ko alam kung anong tawag sa isda na yan. At nang matapos naman ako mga mare sa aking pagbalot, naghiwa ako nitong sibuyas, kamatis, luya at bawang. Depende na nga sa inyo kung anong hiwa ang gusto nyo mga mare kasi magkakaiba naman tayo. Bahala na lang kayo kung anong gusto nyo. Habang nagbo-voice over nga ako mga mare ay bigla naman umulan dito sa amin. Dagdagan mo pa ng nadaan na truck kaya maingay. Pagtiyagaan nyo nga lang. Yung ibang ang sangkap mga mare ay nilagay ko sa ilalim tsaka ko pinatong yung isda at yung ibang tira naman ay nilagay ko sa ibaba. Nilagyan ko nga din pala yan ng tuyong kamya. Tapos nilagyan ko ng seasoning, asin at tubig. Inunon nga ang tawag nito sa amin sa Bicol mga mare. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Batangas. Pinais yata. Kayo ba mga mare? Anong tawag nyo sa luto na ito? Pagkatapos ko nga magluto mga mare ay kumain na nga din kami. Maraming salamat po sa grasya. Hanggang sa mga susunod na vlog. Salamat!